Umaga pa lang niyayaya na ako maligo ni Jace. Yun pala gusto niyang umalis. Binya pa nga sa akin, go daw kami. Tayo na nga, binuksan niya pa nga yung pinto. Katapos ko naman naligo, umalis na nga kami. Kaya na nga yung bundok Karayat, pero di kami dyan pupunta, masyadong malayo yan. Dito nga kami pumunta sa farm at sinalubong naman ako ng mga alaga ng ate ko. Kailan nga pala kami ulit nakapunta dito pagkatapos ng bagyo. Yun na nga, medyo mainit tignan dahil nga nangatumba yung mga halaman. Pero ang pinaka-importante, safe naman yung tatay ko dito. Yes po, dito nakatira yung tatay ko mag-isa. Tapos itong si Jace nga nakipaglaro na sa mga manok. Tapos pinapalinis niya sa akin yung mga paa niya, ang arte-arte, nalagyan lang ng konting buhangin. Buti nga yung mga tanim na kapaya ng tatay ko matatag. May hinog pa nga, kaya sabi ko sa kanya, mamaya kukunin ko to. O tara, itutur ko kayo sa bahay ng aking tatay. Alam niyo ba na siya din yung may gawa niyan? O diba napakagaling niya? Ayan nga pala si Jace nakikipaglaro sa lolo niya. At eto na nga, papasok na tayo mga Marikoy. Ayan nga yung pinakasala ng bahay niya. Tapos eto naman yung kitchen. O diba napaka-organize ng mga delata niya at ang dami pa. Tapos tinignan ko kung anong ulam niya ngayon, lutong kamatis. Dahil pakilamera ako, binuksan ko na din yung mga cabinet niya, tinignan ko kung ano yung mga laman. Tapos ito pala yung dining area niya, o diba napakasimple lang. Pasok naman tayo ngayon sa kwarto, at ayan nga naglalaro yung maglolo. Tapos dito sa sala, tanaw na tanaw mo nga yung Mount Arayat. Ito nga pala yung pinapagawa ng ate ko, baka swimming pool yan soon. Kawawa naman yung kapaya na natumba. Tapos ayun nga pala yung ibang alaga nila dito, may mga manok, may galsa, may bibi at kung ano-ano pa. Lang po kami ni Daddy Tano yung LDR, yung tatay ko tsaka si Apon Joy, LDR din sila. Patong dalawang to magkasama. Tapos eto na nga yung maglolo, naglalaro. Tapos dumating na din pala sila ate ko. May balak pala kaming gawin ngayon, mamamadwas. Ano ba sa Tagalog nun? Tapos pumunta na nga kami sa lugar kung saan kami mamamadwas. Sabi nila madami daw tugak dito, mga palaka. Ito nga pala nakatanim yung isang puno ng mangga na malaki, kaso natumba siya nung may bagyo. Kaya yan naging bahay ng mga palaka. Tapos eto nga pala yung gagamitin namin mga Marikoy, nilagyan na yan ng bulate. Itong tito ko excited nga, sabi namin sa kanya bago kami mamadwas, magmerienda na muna kami. Kaya na nga, nagmerienda na kami, tapos plano na namin kung anong gagawin namin sa mga palaka. Itong si Ate Jess excited, kaso takot naman sa bulate. Tapos ayun na nga mga Marikoy, kakalagay pa lang ng tito ko, nakahuli na siya. Kaso ayun nga, inabol-habol-habol niya, basta nahabol niya, di niya nakuha. Basta yun. At ayun na nga mga Marikoy, napadpad pa nga sila dito, kaso di talaga nakuha ng tito ko. Galing sa habulan yung palaka. Tapos sabi namin sa tito ko, mag-move on na siya, kuha na lang kami ng iba. Kaya na nga yung isa pa sumubok, yung ate ko. So parang nagtatago na sila, parang nakaalata na sila, parang alam na nila na darating kami. Tawag namin dito sa Kapampangan, padwas, sige pakapadwasan me. Tapos binalik na ng ate ko sa tito ko kasi nga wala siya nakukuha. At eto na nga yung isang palaka, mga Marikoy, pa-chill-chill pa nga siya. Nakikita nyo ba? Mga gumagalaw yung palaka, kaya akala namin patay. Gagano na pa, pago yun siya. Ang asa ko pa ba? O diba, ang saya-saya namin, finally nakaisa din kaming palaka. Tapos mga Marikoy, itong si Jace pinapakuha niya sa akin, sabi niya, Mami, get. Ito na nga yung tito ko, nagseryoso na siya. Kasi ang sabi niya, ang dami daw namin, isa pa lang yung nakuha namin, tapos ang payat-payat pa. Ay, ko lang ko tanga. Ayan ko! Tapos itong ate ko, di niya na natiis, pinagtripan na sila kasi nga natatakot sila sa palaka. Diba mga Marikoy, para tuloy kami bumalik sa pagkabata. Huwag kayong mag-alala, yung mga palaka di naman namin iluluto. Pakainin lang talaga namin sila ng mga bulate, tapos ibabalik na namin. Tapos eto pa, nakakuha na naman yung tito ko, ang galing-galing niya talaga. Natatawa talaga kami kapag nakakahuli siya. Tapos ito parang nanay nila kasi ang laki-laki niya. Nawa lang talaga namin to mga Marikoy para mag-banding, tsaka nakakamiss kasi nung kabataan kami. Bata kasi kami mga Marikoy, pagkatapos ng ulan talaga nanguhuli kami ng mga palaka. Diba ang yabang-yabang niya pa, may pa-swim-swim pa. Syempre di ako magpapahuli, nagmayabang din ako na ako yung sasalo. So nakikita ko palang nahihagis ng tito ko, natatakot na ako. Akala mo naman kakainin ako ng palaka. Ito pa, takbuhan. Katapos mga Marikoy, napagdesisyon na namin ibalik yung mga palaka. Ayan nga, binabalik nila. Tapos nagpahinga na muna kami mga Marikoy at kumuha kami ng bulong apalya. Ayan nga yung sinira ng bagyo kaya sinunog na nila. Tapos ayun nga mga Marikoy, umuwi na kami. Yun lang, bye!